Nagpunta sa Ehipto ang mga kapatid ni Jose. Nang mabalitaan ni Jacob na maraming pagkain sa Ehipto, sinabi niya sa kanyang mga anak na lalaki, "Ano pang hinihintay ninyo? Pumunta kayo sa Ehipto at bumili agad ng pagkain upang hindi tayo mamatay sa gutom." Nabalitaan kong maraming pagkain doon. Pumunta nga sa Ehipto ang 10 kapatid ni Jose upang bumili ng pagkain. Hindi pinasama ni Jacob si Benjamin, ang tunay na kapatid ni Jose, sa takot na may masamang mangyari sa kanya. Kasama ng ibang taga-Canaan, lumakad ang mga anak ni Jacob upang bumili ng pagkain sapagkat laganap na ang taggutom sa buong Canaan. Bilang gobernador ng Ehipto, si Jose ang nagbebenta ng pagkain sa mga tao, kaya't sa kanya pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit ng mga ito, yumuko sila sa kanyang harapan, nakilala agad ni Jose ang mga kapatid niya, ngunit hindi siya nagpahalata. At malupit siyang nagtanong, "Taga saan kayo?" "Taga Canaan po. Naparito po kami upang bumili ng pagkain," sagot nila. Nakilala nga ni Jose ang kanyang mga kapatid ngunit hindi siya namukan ng mga ito. Naalala niya ang kanyang mga panaginip tungkol sa kanila, kaya't sinabi niya, "Mga espiya kayo, at naparito kayo upang makita ang kahinaan ng aming bayan, hindi ba?" "Hindi po. Bumibili lamang po kaming inyong lingkod ng pagkain. Magkakapatid po kami, at mga taong tapat. Hindi po kami mga espiya." "Hindi ako naniniwala," sabi ni Jose. "Naparito kayo upang alamin ang kahinaan ng aming bayan." Kaya't nagmakaawa sila, "Ginoo, 12 po kaming magkakapatid, nasa Canaan po ang aming ama. Pinaiwan po ang bunso naming kapatid, patay na po ang isa." Sinabi ni Jose, "Tulad ng sinabi ko, mga espiya kayo. At isinusumpa ko sa ngalan ng Faraon, hindi kayo makakaalis hanggang hindi ninyo dinadala rito ang inyong bunsong kapatid. Umuwi ang isa sa inyo at kunin siya, ikukulong ko ang iba dito hanggang hindi ninyo napatutunayan ang inyong sinasabi. Kung hindi, mga espiya nga kayo." 3 araw niyang ikinulong ang kanyang mga kapatid. Pagsapit ng 3 araw, sinabi ni Jose sa kanila, "May takot ako sa Diyos, bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay kung gagawin ninyo ito. Kung talagang nagsasabi kayo ng totoo, isa lamang sa inyo ang ibibilanggo, makakaalis na ang iba at maaari nang iuwi ang pagkaing binili ninyo para sa inyong mga pamilya. Ngunit kailangang isama ninyo ang bunso ninyong kapatid sa pagbalik ninyo. Dito ko malalaman na nagsasabi kayo ng totoo, at hindi kayo mamamatay." Sumang-ayon ang lahat. Pagkatapos, ang sabi nila sa isa't isa, "Nagbabayad na tayo ngayon sa ginawa natin sa ating kapatid. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban noon ngunit hindi natin pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Kaya tayo naman ngayon ang nasa kagipitan. Yan na nga ba ang sinasabi ko?" sabi ni Ruben. "Nakiusap ako sa inyong huwag saktan ng bata, ngunit hindi kayo nakinig. Ngayon, pinagbabayad tayo sa kanyang kamatayan." Hindi nila alam na nauunawaan ni Jose ang kanilang usapan, sapagkat gumagamit pa ito ng tagasalin sa wika kapag humaharap sa kanila. Iniwan muna sila ni Jose dahil sa hindi na niya mapigil ang pag-iyak. Nang panatag na ang kanyang kalooban, bumalik siya at ibinukod si Simeon. Ipinagapos niya ito sa harapan nila.